nung nandyan yung mga pulis, ang sabi niya kay General Aberin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito hindi niyo ma-serve. Ordinaryong bahay pa ang Senate. This is one of the biggest news channels at experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood na, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news kahit yung front page na Cayetano, Aplaza, and Robin kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP nung May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi walang warrant of arrest, wala silang arrestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? So, alam nyo rin, dahil ni-report ko sa inyong lahat, na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So kung may warrant kay Jessica Soho at walang, hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yun. Diba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko sandali, nakaprotected dito sa Senate, and then pinatakas ko, may obstruction of justice doon. So hindi mo masisi sa amin na hinahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Diba? Hindi clickbait na eto, tapos sa susunod na araw sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Diba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So, let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many. No? So, yes. Leandro Spanos, TV5. Hindi rin stasyon. Okay, sir. Hanggang doon lang ako, hindi malalaman yun eh. Sir, si Acting Senate President Wayne Gatchalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking to him, sir? Nag-invite na ba siya sa inyo? Anytime, pero man, correct ko lang kayo Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President Pro Tem. Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman. He's an old friend. Hindi siya pinapasok agad ng guard. Diba? But everyone is free to refute. I'll pass it to him after this kung okay lang. Ito lang mayan Sige po. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary. Okay. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. They elected Win with 12. So hindi siya SPP. Okay. Okay. And even if he was SPP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant Arms, etc. Shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Diba? So, kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kami dalawa sa Office of the Senate President. Diba, nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing,
Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trinetreten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore. At hindi ka acting Senate President. Di ba? So, sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, tapos sabihin ko kay President Bongbong, Boss, willing ako makipag-usap. Kalokohan naman yun. Diba? Sir, So, be honest with each other. Wag pang propaganda lang. Ngayon nasa follow-up. Sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo nyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, nung May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI na sa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon po yun, ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng GSIS, CCTV po yun ng Senado. So, nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yun. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So, ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nanggugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So, dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa posisyon na to Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Mix, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap, ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4. Sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay. O dadating ang presidente ng Vietnam. Pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial. Wag daw opisina niya. Sabi ko, ilan ang gusto niya sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point na yan is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, para let's just allow Congressman. More than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated.
I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala man akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo man, may naglagay. Narinig namin si RTM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time, si Chis Escudero, nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are fourth estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din eh. Kamukha nung nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila ng presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh, pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yon. So pwede na po yung 12 dahil wala